Hello, good day. So, ito yung ating quick demo kung paano natin gamitin itong ating laundry POS system. So, meron tayo itong services, product, and add-ons. So, meron tayo dito mga tab. Meron tayong dashboard. So, dito natin makikita yung mga sales, no? Yung analytic ng business natin, total sales, revenue overview, sales breakdown. And then, dito tayo mag-add ng mga services. Pari is yung food service, wash, dry, and fold. No? So, dito natin siya ilalagay. No? Yan. So, lagay mo lang yung name dyan and yung price, unit. No? Tapos, yung raw material use. So, ito yung ginagamit natin para ma-fulfill yung service. Save mo lang siya and automatic na siyang malalagay rito. And then, product. No? So, kapag may mga additional na product, so dito natin siya ilalagay. Pare is Fabcon, no? Detergent. Tapos, add-ons, no? Mga add-on service, dry, spin, no? Rush laundry, extra bleaching. So, dito natin siya ilalagay. Tapos, orders management. Dito pumapasok yung mga orders. So, dito natin babaguhin yung status na. So, for example, ito. Pwede natin siyang gawing load. Ibig sabihin, nasalang na natin siya. No? Pinaprocess na siya. Tapos, kapag tapos na, so, change lang natin to ready. So, ang purpose nito is para ma-monitor natin ng madali yung mga orders ma-organize. So, for example, dumating na si customer. So, click lang natin itong ready. And then, lalabas yung mga orders na ready na to claim na. So, kapag na-claim na, so, change din natin to claim. And mawawala na siya sa list ng mga ready na. So, nasa claim na siya. So, yan po. Tapos, pwede rin natin makita rito yung details ng order. So, yan. Kita po natin dyan. And then, kung magkano na lang, kung may pending ba silang bayad. No? Partial lang yung binayad. So, makita natin dyan may balance pa siya. So, kung fully paid or kung hindi pa paid, no? Settle after. So, ito. Kita. Ito yung babayaran niya. And then, customers, no? So, kung wala pang record si customer, dito lang po tayo mag-add ng record niya. So, fill out lang lahat yan, then save. Tapos, ito po yung POS terminal. So, ito yung pinakang working table natin. No? So, for example, is full service. No? Click mo lang yan. Type natin yung customer name. Tapos, kung ilang kilo ba, no? So, pwede natin lagay rito or pwede natin piliin dito sa quick. Example, 8 kg and add lang natin siya. Tapos, kung may mga additional, no? Kung nagpadagdag siya ng detergent, Fabcon, so pwede yan. Tapos, kung medyo basa pa yung mga damit, no? Nagpa-add siya ng dry 10 minutes. So, yun lang po. Tapos, ito yung kung magkano, no? So, pwede rin pick up or delivery. For delivery, meron tayo ditong quick delivery fee. Pwede rin custom amount. Pwede rin pre-delivery. Example is 30 pesos. No? Apply natin. Tapos, custom amount. Pwede rin, ito, kumari, nagbigay siya na 1,000. Hindi 1,000 i-click natin. And then, nalabas rin yung change. No? Tapos, complete order lang natin. Pwede rin paid now, settle after, or partial payment. No? Partial payment, talagay natin kung magkano lang yung binigay ngayon. Settle after, ito yung magbabayad siya pag kukunin na niya yung pinalaundry nila. Tapos ito yung paid now. So, babayaran na niya kaagad. So, confirm lang natin. Then, lalabas yung resibo. Ito siya. So, nakalagay naman dyan yung buong details. No? Pwede nyo i-print, no? Pero as of now po, yung printing is sa laptop and PC lang gumagana. Pwede po kayong gumamit ng mga thermal printer dito. No? 58mm. So, click continue lang natin and lalabas na siya dito sa order management. So, ito siya. Pending. So, pwede na natin siyang, pag nasalang na natin, click na natin. Dito, meron tayong mga stat card. No? So, makikita natin kung ilan pa yung pending natin, ilan pa yung kailangan natin i-load, kung ilan na yung na-load, kung ilan na yung ready, kung ilan na yung claim. No? So, madali natin matatrack. Pati yung payment. No? Kung magkano yung partial payment and balance. So, kung ilan na yung nabayad. Tapos, may filter din siya sa pangalan. No? Kung si Juan de la Cruz. No? So, lahat ng Juan de la Cruz, search natin. So, ito pa. No? So, lahat ng order niya, lalabas dyan. Pwede rin natin i-filter yung date. Example is today. No? So, wala siyang order today. Ito, kahapon na rin siyang order. No? So, lalabas siya dyan. So, ito naman po is nagre-refresh na every 5 minutes. So, ito yung dashboard natin. No? Ito natin makikita yung overview ng business. So, yung total cash received. Ito yung total na hawak mong pera. Balance due. Ito pa yung mga pending. No? Yung partial, pinapakita lang dito yung nagbayad ng partial payment. Tapos pag pinag-add mo sila, yung total cash received and balance due,
Ito dapat yung kakalabasan niyo. Dapat balance sila. Meron tayong top perform, top product, top service. Dito lang naman yun. Ito yung monthly sales trend. Kita nyo rito kung bumababa o umakyat yung sales natin. Ito rin yung daily. Kita nyo rin dito siya. Kung ilan na yung na-process niya, kung ilang kilogram niya, nandiyan po lahat. So, ganun lang po siya kadaling gamitin. Meron din siyang settings. So, dito mo lalagay yung business name mo, address, contact number, email address. Pwede ka rin mag-upload ng logo. Color, pwede nyo mabago po yan. Tapos ito, kahit fix naman na ito, huwag nyo nang baguhin. Ano naman po siya. Yun lang po. Salamat.